Isang mapayapang pagbati po sa inyong lahat mula sa anti-imperialist movement at siyempre isang pagpupugay po dito sa Kongreso laban sa digmaan. Hindi po biro ang ating sitwasyon ngayon. Hindi na pinag-uusapan kung kaninong kampo tayo pumapanig. Kung tayo ay pro-Marcos, anti-Marcos, pro-Duterte, kung ikaw ay isang liberal, kung ikaw ay isang komunista, kapag sumabog po ang digmaang nuklear, walang panalo, lahat tayo talo. Pero ang katotohanan, dahil sa imperialistang Estados Unidos, na itinutulak ang tinatawag na proxy war na ito, isang bangag na pangulo lamang ang papasok sa isang kasunduan na dadalhin ang milyong-milyong Pilipino sa kanilang mga kabaong dahil sa EDCA sites na ito. Tiyak na kamatayan ang aabutin nating lahat kapag hindi tayo kumilos at hindi natin tinanggal ang mga EDCA sites na ipinilit sa ating mga Pilipino na hindi man lang tayo kinonsulta ng gobyerno ito. Bukas, mga kasama, lilipad patungong Pilipinas ang isa sa mga numero 1 ahente ng Central Intelligence Agency sa pangunguna po ng dalawang muka, Secretary Blinken at Secretary Austin ng Estados Unidos. Pupunta sila dyan sa Taguig, Shangri-La Hotel para muling traidorin ang mga Pilipino kasama ang kanilang puppet na pipirma ng isang 2+2 agreement. Ito po yung bagong military intelligence agreement na pipirmahan bukas na walang kaalam-alam ang mga Pilipino. Napapasok na naman ang gobyerno ng Pilipinas. At dahil dito sa 2+2 na ito, tiyak po, ang di naman kaaway ng mga Pilipino at ng Pilipinas, kagaya ng Russia, kagaya ng China, ay tiyak magkakaroon ng reaksyon. At ito po, ang mga nuklear na ito, ayaw at sa gusto natin, sa isang pindot lamang, ay maaari pong mabura ang Pilipinas sa mapa dahil sa proxy war na ito. Magbibigay po ako na isang halimbawa sa pinakamataas na lugar ng Pilipinas sa Cagayan. Pag sinabi kong detonate, tumingin po kayo rito. Ayan po. I-detonate po yan. Ang gamit po niyan ay itong bomba nuklear na ito. 5 megaton. Ang ibig sabihin, 1 megaton, 1,000,000 toneladang dinamita. Ang katumbas, 1,000,000. 5,000,000 toneladang dinamita. Kapag ipinukul po sa Lalo, military base, lahat ng mga tao doon, sa isang pindot lamang, pag-release ng bomba nuklear na yan. Detonate! Mark, detonate! Ayan po ang bilang. Tumingin po kayo ron. Kung meron kayong kamag-anak, kung dyan kayo pinanganak, kung kayo ay pro-Duterte, pro-Marcos, komunista, hindi na ho titignan yan. Kahit pag pumutok na yung oras na ito, tinarget ang Metro Manila, hindi nyo na mararamdaman yan. Abo na lang tayo. Kaya ang tanong mga kasama, papayag ba tayo
na manatili ang mga EDCA sites dito, na malinaw na ito'y magneto ng digmaan. Papayag po ba kayo? Papayag ba kayo? Bukas, muling pipirmahan ng isang military intelligence agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas na walang kaalam-alam ang 120 milyong Pilipino. Mag-sample po tayo sa ikalawang base militar ng EDCA, Antonio Bautista Air Base. Ito po, sorry. Camilo Osias, Naval Base, Santa Ana, Cagayan. Dahil sa proxy war na ito, tingnan nyo po ang bilang na maaaring mamatay. Detonate. Ayan po. Ito po ay makikita nyo sa nuke map. Ano po? Isang nuclear scientist ang nag-design yan. Sinasabi niya ito ang estimate deaths at estimate casualties. Kapag pumuntok po ang isang bomba nuclear na yan na 5 megaton, isang taon po na walang araw, isang taon po na ang hangin ay madumi, kahit merong mabuhay, walang ospital, walang kalsada, walang tubig, walang pagkain. At kapag yan ay nagtuloy-tuloy, sasagot din po ang mga kalaban ng China at kalaban ng Rusya. Yan po ay hindi na mapipigilan. Kung 8 bilyon ang tao sa mundo, kung 8 bilyon, otomatiko po sa digmaang armas nuklear na ito na hindi biro, 5 bilyong tao sa mundo ang mamamatay. Sa isang iglap, ang 3 bilyon na tao na mabubuhay, walang pagkain, walang araw, walang kahit na ano, ang sasabihin ng mga taong mabubuhay na matitira sa digmaang ito, sana nang pumutok ang bomba nuklear, isinama mo na lang kami. Gusto nyo bang mangyari yan? Hindi po ito biro at hindi po ito pananakot. Kaya merong malaking pananagutan si Gibo Teodoro dahil si Gibo Teodoro ay tiyak giba kay Gibo ang Pilipinas. Kaya mga kasama, 2 base militar pa lang ang binanggit ko. Meron pang 7 at meron pang 16. Ito naman yung 25 sites na binanggit ng kapatid ng presidente. 25 sites na target. Kung dito po, kapag tinotal ko na ito, sa base militar ng EDCA ng Estados Unidos, 2 milyon ang pinakamababang patay sa unang iglap. At ang sugat, may sugat, hindi mo bababa sa 10 milyon. Yung 9 na base militar lamang. Sinasabi 25. Nasaan yung 19? Matinong pag-iisip ba ng presidente ang papasok sa ganitong klaseng kasunduan? Kaya sana, kahit sa ating vice presidente, yan din ang ating hamon sa kanya. Kapag siya ay naupo, kinakailangan ng mga EDCA sites na ito ay talagang ilibing na natin ng tuluyan kasama ang Mutual Defense Treaty, kasama ang BFA, kasama po ang RCA na bagong pinirmahan doon sa mga nanakop sa ating mga Hapon sa Pilipinas noong Second World War. At ngayon, binuksan natin ang pinto sa mga imperialistang Hapon. Bubuksan din po natin sa mga iba pang kasunduan. Pipirmahan pa nila ang kasunduan sa Pranses, ang kasunduan sa mga ibang European nation, sa Canada, mga military agreement, lahat. Mahal ang tubig, mahal ang bigas, mahal ang kuryente,
Mahal ba tayo ng ating Pangulo? Mga kasama, samahan nyo bukas ang anti-imperialist movement. Magtitipon-tipon po kami dyan sa kanto ng Jau Building. Delta Avenue, Quezon Avenue, tabi po ng Popeye. Ano po? Alas 9 ng umaga, alas 10, lalakad tayo dun sa Boy Scout of the Philippines, dun sa Circle. Magmamarcha po tayo. Kung pwede, magsuot po kayo ng itim, magdala kayo ng payong. Sasabayan natin ang pirmahan na hindi natin tinatanggap na 2+2. Mga kasama, ito ang ating panahon para maningil. Hindi ito simpleng pagpapatalsik, kundi ito ay laban ng ating mga anak at susunod na henerasyon. Ang laban na ito ay di natin laban. Laban na ito na mga susunod na mga Pilipino. Ipaglaban ng kapayapaan. Kapayapaan! 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 No to EDCA proxy war! Scrap, scrap, scrap! No to EDCA proxy war! Mabuhay ang kapayapaan. Maraming salamat po. Napakaganda ng naging solidarity message nila Ginoong RJ Haveliana at ng grupong Anti-Imperialist Coalition. At mayroon pa po tayong nalalabing mga tagapagsalita. Dr. Lorraine Badoy will be joining us. And also, Attorney Valera is on standby and A.B. Hogalbot and Captain Valeros will also give solidarity message with us. Pero unahin na ni Daniel